Ako si Danizel Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pangongolekta ng palaspas para sa Ash Wednesday sinimulan na. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Early registration para sa school year 2024 to 2025 bukas na. Pangulong Bongbong Marcos bineltahan ang alegasyong binato sa kanya na drug addict mula kay dating Pangulong Duterte. Taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. Kauna-unahang Wetland Museum sa Pilipinas bukas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagsimula na ang mga simbahang Katoliko mula sa iba't ibang panig ng bansa na mangolekta ng mga lumang palaspas bilang paghahanda sa paparating na Ash Wednesday. Ito ay upang gawing abo sa gaganaping Ash Wednesday, eksakto sa araw ng mga puso, ika-14 ng Pebrero. Kaakibat ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Semana Santa na magsisimula ngayong ika-24 ng Marso. Abiso publiko, higit lalo sa mga may mga chikiting, maaari nang makapagparehistro ang mga mag-aaral sa pampublikong paaralan para sa school year 2024 to 2025. Ito ay kaugnay ng pagbubukas ng early registration ng Department of Education o DepEd para sa mga mag-aaral na tutungtong ng grade 1, 7 at 11. Nagsimula na ito nitong ika-27 ng Enero at magtatagal hanggang ika-23 ng Pebrero. Alinsunod sa bisa ng Revenue Memorandum Circular No. 17 Series of 2024, inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Value Added Tax o VAT sa 21 gamot na para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ito ay alinsunod sa tagubili ng Food and Drug Administration ng Department of Health na mga pagbabago sa VAT-exempt products sa ilalim ng Republic Act o RA 10963 o Train Law at ng RA 11545 o Create Act. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang update na ito ay patunay ng dedikasyon ng pamahalaan na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga taxpayer at para makatulong na rin sa mga Pilipino na lumalaban sa mga sakit na ito. Nitong kamakailan lang ay inihayag ni Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na exempted na sa Value Added Tax o VAT ang 21 gamot para sa mga sakit na nabanggit sa unang ulat. Ayon kay Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa, mas marami ang matutulungan sa pondo na ibinibigay ng legislation kung mas mura ang mga gamot bilang resulta ng pagtanggal ng VAT at maging malaking tulong para sa mga tao. Matatandaang noong 2023, ang BIR ay nag-exempt ng kabuuang 59 na gamot mula sa VAT para maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga Pilipinong umiinom ng mga gamot upang mapabuti ang kanilang kondisyon sa kalusugan at kalidad ng buhay. Samantala, ikinababahala ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines o DOST-NRCP ang potensyal na panganib na dala ng microplastics na natuklasan sa produktong bangus ng bansa. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga konsentrasyon ng microplastics sa mga sample ng bangus sa piling sampling site sa Mindanao, kung saan 235 rito ang kumpirmadong may microplastics. Kaunting kaalaman, ang microplastics ay maliliit na plastic particle na may sukat na wala pang 5 mm at matatagpuan sa mga karagatan at ilog. Ito ay nakukuha bunga ng pagkakaroon ng plastic na polusyon sa tubig. Maaaring maapektuhan ang kalusugan ng tao kung ang isdang kinain nito ay kontaminado ng microplastic. Inanunsyo kamakailan ni Senador Mig Zubiri na isinapinal na
ng COMELEC ang kanilang desisyon na itigil muna ang pagtanggap sa mga pirma para sa People's Initiative. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Malugod na ibinalita ni Senador Juan Miguel Zubiri ang desisyon ng COMELEC o Commission on Elections na pansamantalang pagtigil sa pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Base sa post ng COMELEC sa kanilang opisyal na Facebook page, naglabas sila ng agarang anunsyo ukol sa pagsususpindi ng pagtanggap sa mga signature sheets ng People's Initiative. Bahagi nito ang pahayag ni COMELEC Chair George Garcia ukol sa pagrerebisa at pagpapaigting ng kanilang mga panukala ukol sa People's Initiative dahil aniya kulang at wala roon ang mga patakarang kinakailangan upang maisagawa ito. Ang People's Initiative ay karaniwang paraan ng pag-aapila sa bansa o maiuugnay sa pagbabago ng konstitusyon alinsunod sa patakarang na isabata sa Philippine Constitution, kung saan ang 12% ng mga botante at 3% ng mga mambabatas ay maaaring magbigay petisyon upang mabago ang kasalukuyang konstitusyon ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya, tinitiyak ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa publiko na dadaan sa masusing proseso ng mga aplikanteng nais magparehistro para sa darating na eleksyon. Ito ay kasunod ng paghimok ng ilang mga mambabata sa COMELEC na linisin ng opisyal na listahan ng mga botante. Ayon kay Laudianco, malinis na umano ang kasalukuyang listahan ng mga botante bago pa man umarangkada ang BSKE noong nakaraang taon. Susunod sa News Force. Davao City Mayor Duterte hinamong magbitiw sa pwesto si PBBM. Electric vehicles battery iaangkat mula sa Vietnam. Ceremonial lighting of money tree isinagawa sa Binondo, Manila. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Isa sa mainit na balita ngayong linggo, magbitiw na sa pwesto. Ito ang hamon ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Anti-People's Initiative Rally sa Davao City. Ayon kay Mayor Baste, mas inuuna ng Pangulo ang self-preservation o politika kaysa sa kanilang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit tutol si Mayor Baste sa People's Initiative dahil nais lamang umano ng mga nakaupo sa pwesto na mas patagalin ang kanilang termino. Sa iba pang balita, mag-aangkat ang Administrasyong Marcos ng mga electric vehicles batteries para sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang alok ng Vingroup na isang technological company sa Vietnam na magbigay ng supply ng electric vehicles battery. Ayon sa Pangulo, tamang-tama lamang ang alok na ito para sa hangarin ng administrasyon na modernisasyon sa pampublikong sasakyan. Paglilinaw ng Pangulo, kasalukuyan pa ring isinasapinal ang espesipikasyon ng mga sasakyan. Aniya, hinahayaang bukas lamang ang merkado ng bansa sa iba't ibang stakeholders dahil nais ng administrasyon na huwag mag-focus lamang sa iisang supplier. Nangyari ang pagpupulong na ito sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vietnam. Ayon sa Malacanang, aasahan sa pagbisita ni PBBM ang pagpapaigting ng relasyon ng Vietnam at Pilipinas, partikular na sa kalakalan, pamumuhunan at maritime cooperation. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Binuweltahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakaraang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y drug addict. Ayon kay PBBM, ang behavior ni Digong ay epekto ng iniinom niyang gamot.
Francis Riudica nagbabalik para sa balita. Side effect lamang ng fentanyl. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y drug addict. Ayon kay PBBM, ang pahayag ni Digong ay epekto ng nasabing iniinom na gamot na painkiller na inamin umano 5 o 6 na taon na ang nakalilipas. Kaya naman mungkahin ni PBBM sa mga doktor ay alagaan ng mabuti ang kalusugan ni Digong dahil may masamang epekto sa kanya ang fentanyl. Samantala, nilinaw naman ng PIDEA na walang access ang mga alkalde sa National Drug Watch List ng Pilipinas. Ito'y matapos sabihin ni Digong na pinakita sa kanya ang listahan noong siya ay City Mayor pa ng Davao. Pagtitiyak naman ni PIDEA spokesperson Derek Carion, tanging ang mga drug personalities lamang sa kanilang lugar ang mayroon silang access. Francis Riudica, nag-uulat para sa One Media Network. Kapit na mga kababayan dahil ilang piling kumpanya na ng gasolina ang nagsimulang magtaas ng kanilang presyo sa kanilang produktong liquefied petroleum gas o LPG sa pagsimula ng Pebrero. Partikular na rito ang Petron at Solane kung saan inihayag ng Petron na nagpataw ito ng dagdag na 95 centavos kada kilo ng kanilang gasolina. Habang sa Solane naman ay tataas ang presyo ng LPG ng 91 centavos kada kilo, kasama na rito ang value-added tax. Inilinaw naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala umanong pumapagitang alitan sa kanila ni Vice Presidente Sara Duterte. Ito ay matapos ang bangayan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong kamakailan lang. Ayon kay PBBM, wala naman umanong mangyayaring pagbabago sa relasyon nila ni VP Sara at naniniwala siyang buo pa rin ang alyansang Unity. Samantala, aminado si Senator Amy Marcos na may lamat na ang Unity matapos ang patuloy na tensyon at bangayan sa politika. Ngunit paglilinaw ng senador, ang mga principal sponsor ng Unity ay nagkakasundo naman, ngunit ang mga nasa laylayang mga opisyal umano ang sumisira. Samantala, aminado si Senator Amy Marcos na may lamat na ang Unity matapos ang patuloy na tensyon at bangayan sa politika. Ngunit paglilinaw ng senador, ang mga principal sponsor ng Unity ay nagkakasundo naman, ngunit ang mga nasa laylayang mga opisyal umano ang sumisira sa alyansang ito. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy at buo pa rin ang Unity sa kabila ng bangayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Magandang balita naman, ibinida ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakalunsad pa lamang na kauna-unahang wetland museum sa Pilipinas. Yan ang ating alamin kay Francis Riudica. Bukod sa mga karagatan at kabundukan, isa pa sa mayaman at masagana ang ecosystem ay ang mga wetlands o tinatawag ding latian. Kaya nitong sumuporta ng napakaraming kakaibang species ng isda at pananim na siyang makatutulong sa produksyon ng agrikultura, pati na rin sa pag-iwas sa sakuna, partikular na ang mga pagbaha. Kaakibat ng mga benepisyong ito ay nakakabahalang pagkaubos ng mga ito dahil ayon sa mga eksperto, 3 beses na mas malala ang pagkawala ng mga wetlands kaysa sa mga kagubatan. Kaya naman bilang advokasya ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, nabuksan ang isipan ng mamamayan na pangalagaan ng mga ito, binuksan ang kauna-unahang Wetland Center Museum sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar kasama ang mga opisyal ng DNR at mga LGU official ng Las Piñas at Parañaque, pinasinayaan ang nasabing museum na nasa mismong Las Piñas Parañaque Wetland Park o LPPWP. This museum includes a special focus on the Las Piñas Parañaque Wetland Park and present a wealth of ideas on wetland conservation. Tampok sa museyong ito ang mga impormasyong kailangan nang sa gayon ay maintindihan ng publiko ang kahalagahan ng wetlands at paano ito alagaan.
Ang LPPWP na ito ay isa lamang sa 8 wetlands sa Pilipinas kung saan mahigit 2,800 ang kabuuan sa buong mundo. Ayon sa DNR, 90% sa mga ito ay nanganganib na ma-degrade o tuluyang mawala. Samantala, ayon kay Senator Cynthia Villar, bukod sa masisira ang ecosystem ng kalikasan, ay mas maapektuhan nito ang hanapbuhay ng mga mangingisda. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. Pag namatay ang aming mangrove, ano na yung mga fishermen sa Manila Bay? Ano hanap buhay nila? Layo ng nasabing museo na magsilbing makabuluhang plataporma upang mamulat ang publiko sa panganib na kinaharap ng wetlands, kaakibat ang responsibilidad na preserbahin ang mga ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa pagdiriwang ng 4 na siglong anibersaryo ng Manila Chinatown at nalalapit na Chinese New Year sa ika-10 ng Pebrero, isinagawa ang kauna-unahang pagpapailaw ng money tree sa Binondo, Manila. Ang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Sa pangunguna ni Manila City Mayor Hani Lacuna, kasama ng ibang opisyal ng gobyerno at Filipino-Chinese community, isinagawa ang ceremonial lighting of money tree dito sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo, Manila. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng ika-430 taong anibersaryo ng Manila Chinatown sa Binondo, simula nang ito ay maitatag noong taong 1594, ika-29 ng Marso. Or oldest Chinatown sa buong mundo. At ito lang po ang ating paraan upang ipagdiwang po ang kultura ng ating mga kababayan, mga Chinoy dito po at kung paano po natin ito pinapahalagahan. Nabanggit din ng alkalde ang kahalagahan ng pagdiriwang kung saan naniniwala siya na ito ay nagdadala ng pag-asa na gumanda ang kabuhayan ng lahat ng mamamayan sa bansa. Kaugnay nito ay ang paniniwala na ang money tree ay nakapaghahatid ng kasaganaan. Noong unang panahon daw, meron daw pong isang napakahirap na tao. So lagi daw po siyang nagdadasal to give him prosperity in life. So one day, nung pong siya'y naglalakad, nakakita po siya ng isang punong maganda. At inaprut po niya to at inuwi sa kanyang tahanan. At ito pong punong to, nanganak ng maraming puno. At dahil po dito, siya po ay yumaman at gumanda po ang kanyang buhay. Buhat ng urban legend na ito, naging kaugalian at tradisyon na ng mga Chino ang pagreregalo ng money tree tuwing Lunar o Chinese New Year. Dumalo rin sa pagtitipon sina Stephen Sia, presidente ng Chinese-Filipino Business Club Incorporated at iba pang asosasyon ng Filipino-Chinese community. Bukod sa pagpapailaw sa money tree, ay nagkaroon din ng maikling programa upang maipamalas ang kultura ng mga Chino sa kanilang naging performances. Tampok ang traditional Chinese dances mula sa youth dance troupe, traditional activities mula sa wushu performers, at ang traditional dragon dance bilang pagsalubong sa taon ng wooden dragon. Sa iba pang kaganapan, nagkaroon din ng ceremonial turnover ng tikoy kung saan ipinamahagi ito ng mga Chinoy sa mga panauhing dumalo sa okasyon. Samantala, naibahagi rin ni Regional Director ng Department of Tourism National Capital Region, Sherlyn Zabala, ang kahalagahan ng Binondo bilang isang tourist destination kung saan kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakakakita sa kahalagahan ng turismo bilang economic resource ng bansa. Bukod sa historical value ng lugar, tampok din sa okasyon ang mga pagkaing matatagpuan sa Binondo na siyang binisita ng alkalde pagkatapos ng selebrasyon. Samantala, nagtapos ang kaganapan sa isang fireworks display na sinabayan ng tugtog ng Manila City Band. Mula rito sa Binondo, Manila, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita,
pangongolekta ng palaspas para sa Ash Wednesday sinimulan na. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Early registration para sa school year 2024 to 2025 bukas na. Pangulong Bongbong Marcos bineltahan ang alegasyong binato sa kanya na drug addict mula kay dating Pangulong Duterte. Taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. Kauna-unahang Wetland Museum sa Pilipinas bukas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mabalita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.